The Philippine government is the #1 violator of international humanitarian law in the Asia-Pacific region. Ipokrito at pakitang tao. Ganito inilarawan ng human rights groups ang Marcos Jr. administration matapos nitong i-host ang katatapos lang na International Humanitarian Law Conference. Tuwing buwan ng Agosto, ginugunita ang pagbuo sa pandaigdigang makataong batas, International Humanitarian Law o IHL sa Ingles. Isa itong importanteng pandaigdigang batas na gumagabay sa mga kalahok sa digmaan. Nilikha ang International Humanitarian Law noong 1949 sa pamamagitan ng isang set ng international treaties, ang Geneva Conventions. Nabuo ito dahil sa mga kalupitang naranasan ng mamamayan sa buong mundo noong World War II. Kaya naman natulak ang mga bansa para sabihin kahit may giyera, kailangan may batas pa rin na sinusunod sa digmaan. Para kay Cristina Palabay ng human rights group na Karapatan, kasinungalingan ang mga pahayag ni Marcos Jr. na tumutupad daw ang Pilipinas sa IHL. Sa IHL, ang intent nito ay unang-una protektahan ang mga sibilyan kapag may nagaganap na digmaan. Pangalawa, kilalanin ang karapatan ng mga combatants na tinatawag o yung mga direktang kalahok sa armadong labanan para sabihin na may mga karapatan sila, lalong-lalo na yung mga wala ng kapasidad na lumaban. Bilang isa sa mga nag-ratify ng 1949 Geneva Conventions, obligado ang gobyerno ng Pilipinas na sundin ang mga kasunduang ito. Dagdag pa rito, mayroon ding Comprehensive Agreement on the Respect of Human Rights and International Humanitarian Law o CARIL na pinirmahang kasunduan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at National Democratic Front of the Philippines noong 1998. Yung CARIL ay one of its kind. Wala pang civil war actors sa buong mundo na may kasunduan tungkol sa pagrespeto sa karapatang pantao at IHL. Pero ang nakakalungkot nga ngayon, ang #1 violator ng CARIL, ng domestic law sa IHL at Geneva Conventions mismo ay yung Rehimeng Marcos. Pero sa kabila ng mga batas at kasunduang ito, naitala ng karapatan ng mga kaso ng IHL violation sa bansa gaya ng aerial bombardment at indiscriminate firing sa mga komunidad, sapilitang pagpapasuko, paggamit sa mga komunidad bilang kampo ng militar at iba pa. Halimbawa rito ang kaso ni Juan Sumilhig, isang magsasakang sibilyan sa Mindoro na pinaratangang miyembro raw ng New People's Army na pinaslang noong August 1. Binubola lang tayo ni Marcos. Unang-una gusto niyang linisin yung pangalang Marcos kasi sa international community talaga ang baho-baho ng pangalang Marcos. Dagdag ni Palabay, dapat panagutin ang paglabag ng state forces sa IHL at seryosohin ng pamahalaan ang pagresolba sa mga dahilan ng digmaan. Hanggat hindi nilulutas yung ugat ng armadong tunggalian, hanggat hindi natitigil yung mga pambobomba, indiscriminate firing, yung hamletting, yung supremacy ng military institutions, magiging tuloy-tuloy yung mga paglabag na ito. Kailangan mag-resume muli yung usapang pangkapayapaan kasi yun yung nagbibigay mukha sa demokratikong interes ng karapatan ng mamamayan sa lupa, sa panlipunang serbisyo, sa trabaho, presyo ng mga bilihin. Hindi po magkakahiwalay yung usapin na yan. Ang usapin ng international humanitarian law ay ang karapatan ng mamamayan sa isang buhay na may dignidad. Adrian Puse, nag-uulat para sa ALAw.